Hello guys, i-update ko lang kayo sa sugat ko after ng kailan bumalik yung amo ko sa bakasyon. Naka ilang weeks na. As in, nung dumating sila hanggang last week. As in, yung kamay ko as in magang-maga siya na nagsusugat. Kasi non-stop din yung hugas ko kahit na may sugat. So, bigla siyang nawala. Ayan o, ano na lang siya. Pula na lang siya, hindi na siya na dumadami. Bigla siyang tumigil sa pagdami, tapos biglang nawala at pula na lang ang nagmark sa kamay ko. Bigla siyang nawala. Ang ginawa ko lang, nagbabad na ako sa dagat nung last nung linggo. Nababad ko siya sa dagat kasi nga nagukay ako nung clam. So nababad siya sa tubig dagat. Tapos pagka kinabukasan, nag-dry siya. Alam ko lang na yung tubig dagat lang pala yung makakaano nito. Kinabukasan, dinala ko ng amo ko sa pharmacy, sa may dispensary dito sa Maunshan. Parang yun sa Pilipinas lang din, tinanong namin kung ano yung gamot dito sa kamay ko. Tinanong niya sa counter, sa nagbebenta. Doon sa, yung dispensary kasi dito parang ano sa atin, mercury drugs, mga ganon, parang putika, parang ganon. So, hindi naman totally putika, yung parang ano nga, mercury na halo-halo yung benta. May benta din silang mga gamot. So, tinanong niya kung ano yung gamot dito, pinakita namin. Tapos, sabi, nagsi-Chinese kasi sila, so hindi ko maintindihan. Tapos, may binigay siya na gamot na para dito. So, binili niya, ito, $78 yung bili niya, nakita ko sa resibo. Tapos nung nagbayad siya, nakita ko ano siya guys, Cloderm ointment siya. Ito yung pinahid ko hanggang na totally na talaga siya na gumaling. Mabilis lang siya gumaling. Hindi ko alam kung dahil dito dun sa pagbabad ko sa dagat, kasi nung pagbabad ko sa dagat as in natuyo siya guys. So itong Cloderm, picturean ko, ilagay ko dyan sa screen para clear siya masyado. Nakita nyo yon yung video ko, ilalagay ko dyan sa first ko na dito sa first na video na ito yung intro ko, yung nangyari sa kamay ko. Nakita nyo yun, nagkanda, yung pag nang butig-butig siya na magtubig sa loob na ang kati, tapos lumalapad siya, tapos pag every time na parati ako nagugas, syempre puputok siya, ang sakit, nagsusugat. So, mga ilang weeks din ako doon na nagsuffer kasi nga hindi ko alam kung ano yung gamot. Binigyan lang ako ng cream ng amo ko every night. Hindi ko alam kung anong cream yun. Tapos, ganun pa rin. So, simula lang nung nag-beach ako, tapos pinahid ko tong cream na to, okay na. Inano ko siya guys, sinerge ko siya, yung pinicture yung kamay ko, tsaka sinerge ko siya sa Google. Dermatitis, yata yun tawag dito, na sakit sa balat. Nangyayari ito sa akin guys every winter, pero hindi siya dumadami, na first time ko talaga na dumami siya. Kumalat siya at saka nagkasugat-sugat. Dati, konti lang to. Kumakati lang siya konti, tapos hindi na siya kumakalat. Ngayon talaga, as in, super kalat niya. Kasi tinanong amo ko kung anong dahilan nito. Sabi daw, pag masyado dry yung kamay mo, naggaganito. Tapos pag parati daw naghuhugas, yung ma-expose sa mga detergent, yung mga ganun. Tsaka yung mga panlinis. Yun daw yung dahilan nito. Sabi nung sa binilhan namin ng gamot na sobrang sa hugas. So dapat guys, pag yung medyo luwag-luwag na yung trabaho nyo, dapat talaga magpahid ng cream sa kamay para hindi mag-dry yung kamay. Ako kasi hinahayaan ko lang, hindi ako nag-cream sa kamay. So dapat talaga mag-cream, at saka bago ka matulog, mag-cream sa kamay para ma-moisturize yung kamay bago sa pagtulog. Para kinabukasan, kahit na mag-dry siya, kahit araw-araw kang oras-oras kang nagbabasa, at least sa gabi na mo-moisturize mo siya. Marami akong natututunan every time na may nangyayari sa akin. So ngayon, always na ako naglalagay sa kamay ko. Kung wala man yung lotion, nilalagay ko, or yung petroleum, nilalagay ko para ma-moisturize yung kamay ko.
Kasi pag sobrang dry pala yung kamay guys, natutubuan siya ng kung ano-anong skin disease. So, iwasang masyadong dry yung kamay. So, noon nakaranas din ako guys na yung sa paa ko. Parang ganito din, pero ano siya, parang sa loob. Sa loob yung kati niya na pag pinisil ko yung sa paa ko, yung mga daliri sa paa ko, pag pisilin ko yun, may pula siya sa loob guys. Hindi siya nakikita sa labas, pero sa loob, pag pinisil mo yun, mapula. Ang kati-kati guys, tapos hindi ko ma-explain yung kati niya. So, yung ginawa ko, pag may mga ganyan, sinasabi ko sa amo ko para mabilhan nila ako ng gamot. Kasi sayang din yun na sa ako pang bibili. At least alam ko naman na kung may isasabi ako sa kanila, sila ang bumibili ng gamot. So pag yung refunded lang kasi sa natin, sa ating medical natin, yung pag nagpa-check up ka na hospital ka or ano na may reseta, yun, tsaka may resibo, yun yung ma-refund. Pero yung mga gamot-gamot na pakunti-kunti, hindi yan. So, option niya ng amo kung gusto kanyang bilhan o ikaw ang bibili. Madry talaga kasi ako, so may natutunan ko na talagang dapat i-moisturize lahat. I-moisturize yung kamay ko, tsaka yung paa ko sa gabi. So, super thank you kasi okay na, as in nagsasuffer kaya ako nito guys. Ang hirap maghugas ng plato, maghugas ng bottle ng alaga ko. Ang ginagawa ko, hindi naman ako makagamit ng fit na gloves kasi masakit din. Ginagawa ko yung gloves na na pang pagkain, yung plastic, yung cellophane, yun yung ginagawa ko, pero tinatalian ko lang sa dulo ng tinatalian ko lang sa dulo para hindi mahulog kasi yun masyado yung malaki at saka hindi siya fit, so mahirap gamitin. Sa mga pupunta pa lang dito, mas maiging magdala kayo ng moisturizer sa kamay nyo habang bago pa lang kayo dito kasi maninibago talaga kayo. Kasi dito pagdating nyo panay kayo hugas ng kung ano-ano, so parating basa yung kamay nyo at after nyo maghugas magdadry yan. So mas maiging after nyo maghugas gumamit talaga na kayo ng moisturizer, pero pipiliin nyo lang guys na yung walang amoy, mas maganda yun. At sa gabi okay lang yung may amoy kasi matutulog na kayo, kasi pag yung sa daytime na gusto nyo mag-moisturize, maganda yung walang amoy kasi nga maghuhugas na naman tayo, so didikit yun doon sa inuhugasan natin. So maganda talaga yung moisturizer na wala din amoy. So yun lang yung share ko sa inyo ngayon. Thank you for watching. Bye bye.